manggagawa ng mga call center companies. DCXL Pulso ng Kasama natin si President Willie Rodriguez, ang Pangulo ng Parent Teachers Association Federation of the Philippines. Sir, live kayo sa RMN DCXL Manila. Si Lourdes po ito. Press Hello? Willie. Hi sir, si Lourdes po ito, live kayo sa RMN DCXL Manila. Hi, good afternoon po. Good afternoon, Ma'am Lourdes. Kumusta po? Ano pong inyong opinion dito po sa biglaang pagbibitiw ni Vice President Sara Duterte bilang kalihim po ng Department of Education? Medyo nalulungkot po ang kabuuan ng National PTA at samahan ng mga magulang at estudyante po, no? Napakarami po kasi ng achievement at maraming pagbabago para sa amin po mga PTA ang nagawa po ni VP Sara. Ano po yung mga achievement at pagbabago na yon, Sir Willie? Okay, ano po, no? For the past, mula nung istorya ng PTA since 1974 at saka itong yung ating pong DepEd guidelines for PTA, no? 10 pahina na lang po yan. Mm-hmm. So sa kanya pong administrasyon, nabigyan po ng mukha ang PTA, no? Naging 72 pages po yung ating instruction at omnibus guidelines ng PTA. At lagi na po sa Congress, no? Senate yung ating pong PTA na kasama po sa pagbalangkas at sa mga batas. At lagi pong naiimbita ang PTA sa paggawa po ng ng DepEd po, no. Nabigyan po ng mukha, naibalik po yung regional PTA at naging active po ang ating PTA during the time of ni VP Sara. Okay. Ano po yung inyong opinion na nung panahon niya ay humina, pasensya po sa term, pero ito po yung ginagamit. Humina raw yung utak ng ilan sa mga mag-aaral. Hindi ho na pagtutuunan ng pansin ng DepEd, yun talagang totoong problema. Actually po, no, politika po 'yan, sana nga po isa pang diyan, no. Siyempre po merong binisita po kasi ng ating buting VP Sara yung ating community recruiting, recruiting ng mga estudyante na kasama po ang PTA diyan. So nabigyan po ng awareness, no, pagiging pagsama ng mga bata sa anti-government. At saka nakita po yung yung mga kasama po dito na politika po yan, At ang pong ating tulad ng iba po mga party list na ganyan po, ang buha batikos. Nakita po naman natin ang away ng isang kasi nga sa LCAC po, di ba? So, yun po yung anti-communist. Nandiyan po sa eskwelahan. Yun po yung isang sa naging problema. At ang mga sign po, lahat ng batikos, meron pong anti. So, nakita po, ang pangyayari po sa dyan is politika lang po. Yung paghina po niyang ating sinasabi, opo. 2 taon pa lang po si VP Sara. So, kung nakita po natin, magagaling po yung kanyang mga team ng tulad nila yung Secretary Scooby-Doo na matagal na po sa DepEd, siya po yung nag-handle ng operation. Ang aming communication is very interactive po lahat ng ating mga USEC. Okay. At ang po dito, yung naman nga po yung yung tawag natin dito, sino po ang maupo, talaga pong mahihirapan. Buti na lang bilang Vice President, mabilis po siyang umaksyon. Okay. Kung kayo po ang tatanungin at kukunan ng recommendation ng Pangulong Marcos, meron po ba kayong pangalan na pwedeng ipalito sa kanya as DepEd Secretary? Actually po, dapat pong kumuha mismo doon sa loob ng DepEd. Sana po wag lang po yung mga political appointees, marami po tayong magagaling dyan na ating mga lawyer na talaga po nakakaalam kung ano po nasa loob ng DepEd. At ang nakita ko po dito sa operations, nandiyan po si Attorney Yusek Rebsis Scooby-Doo. Dati po for the past administration nandiyan na po siya. So siya po ang inyong, kung tatanungin kayo, siya po ang gusto nyo? Ano po ulit? Kung tatanungin po kayo ng Pangulo, siya ang gusto nyo, si Yusek? Dapat po yung nandun po sa loob ng sa loob mismo ng ating DepEd. Ibig sabihin dapat guro talaga sa Department of Education.
Ang ano po dito, hindi po marami na po kasi naging nasa academe po. Ang ano po dito sa nakikita po namin for the past 10 years, ang amin po nakikita talagang action sa amin is tawag dito from the ranks tumaas po yung posisyon. Ang nakikita ko po dito, sana po may appoint sana si Yusek Reggie dito. Reggie, okay. So at least meron po kayong, ito yung gusto ko tinatanong, di ba? May sagot si Sir, hindi ako iniikot-ikot. Salamat Sir ha, meron kayong recommended person about para sa position na yan. Sir, ito huli po ano po yung inyong opinion na humina yung pag-iisip ng mga kabataan base po rito sa inilabas na talaan po ng PISA? Sino may pagkakasala? Sino may mali? Saan po ang saan po yung problema? Ang problema po niyan dito, talaga pong may problema. Tulad nga po, ang sinasabi natin, kakulangan ng rooms, kakulangan ng teacher. Araw-araw po dumadami ang population at ang ating, at ang ating tinatawag na estudyante, nasa 14% po yan. So, lagi may tayong kakulangan, pati teacher po. At ano po dito, kailangan po ng pondo. Ito ang nakaraan nga po, siyempre po nagpapadagdag ng pondo, hindi po nadagdagan. So marami pong dapat gawin, nagpo-propose naman ng DepEd para magkaroon ng pondo. Marami pong kumukontra dahil nga po politika. So, ang kainaman naman doon, ang nakita natin positive bilang Vice President, meron siyang access at meron siyang power na magpatupad ng batas. At ang ano po dito, yung iba pong sinasabi na bumaba ang ating hindi po totoo creative yan. Thinking. Galing po. Sa inyo, hindi totoong bumaba ang creative thinking or kaalaman ng mga mag-aaral? Yes po, hindi po natin pwedeng isisi yan sa central office. Nandun po yan sa mismo, sa harap ng kasi nga po, siyempre, marami pong antay, tinatawag dito. Tulad nga po, marami pong tinatawag yung pagpapataas ng sweldo ng teacher, yung kanilang bakasyon, right of children. But ngayon nga po, makikita niyo po, nabawasan na po yung yung ating mga koleksyon sa loob ng school, na nagpapahirap, na nagiging sanhi ng dropout. Pero ulitin ko lang, Sir Willie, hindi kayo naniniwala na bumaba yung creative thinking ng mga mag-aaral sa bansa base sa inilabas ng PISA? Naniniwala kayo rito, hindi? Hindi po. Kasi nga po, di ba, ganun, ang sabi nga ng dating Yusek Diosdado San Antonio, na ginamit po dyan is ibang wika. Kaya nga medyo hirap yung ating So ang ating marami po tayong NGO na tulad ng Brigada Pagbasa So marami po yan. Naman na po yan sa loob ng 2 taon hindi niyo po pwedeng palitan gawin kaagad na ma-improve within 2 years. Napakaiksi po yan. Naman na po yan sa mga nakaraang administrasyon. So kahit sino po ang maupo dyan, talaga pong mahihirapan. Dahil po padagdag po ng padagdag at parami ng parami ang ating mga estudyante. Sir Willie, maraming salamat po sa inyong oras. Mabuhay po ang PTA Philippines and of course kayo po. Thank you so much. Thank you po, Ma'am Lourdes. At ulitin po. Thank you po. PCXL, Pulso ng Metro. Si PTA o Parents Teachers Association Federation President Willie Rodriguez. Oras po natin